Ang dalawa ay nagpapalabas ng kanilang malakas na enerhiya. Sabay mabilis ang mga itong sumugod sa isa't isa, nagtama ang braso ng dalawa. Iniisip ni Cheolma na mahirap daw kalabanin si Soma. Si Soma raw ba ay isang tao na baka focus lang sa pagpapalakas ng kanyang physical na lakas. Si Soma naman ay napapasabi na ang lakas daw ni Cheolma. Sabay bigay ng dalawa sa isa't isa ng malakas na suntok sa kanilang mukha. Ang dalawa ay patuloy lang sa pagpapalitan nila ng atake. Iniisip ni Cheolma na katulad nga daw sa kanyang nabalitaan. Ang suntok nga daw ni Soma ay hindi binabalutan ng chi. Ano kaya anong klaseng bata raw ba ito? Masasabi mo raw talaga na hindi ito gumagamit ng kahit anong stance o teknik sa kanyang pakikipaglaban. Ang estilo raw ng pakikipaglaban ni Soma ay parang isang mabangis na hayop. Ang ugali raw nito na hindi man lang natatakot ay hindi ka panipaniwala. Sabay malakas nitong sinalo ang atake ni Soma sa kanyang katawan. Pero sinabihan lang ito ni Cheolma kung yun na daw ba ang kanyang kakayahan. Ang pagsuntok lang, kung ganoon daw, hindi daw siya magagawang matalo nito. Sabay malakas naman itong sinuntok si Soma ng kabilaan. Napaatras naman si Soma sa atake ni Cheolma sa kanya. Sabay napasabi na lang siya sa kanyang sarili na kakaiba raw si Cheolma sa kanyang mga nakaharap na kalaban. Kaya kailangan na daw niyang dagdagan ang kanyang lakas ngayon. Sabay mabilis itong nagtungo kay Cheolma at sinipa ito. Nagulat naman si Soma dito dahil wala man lang epekto kay Cheolma ang kanyang atake. Sinabi dito ni Cheolma noong bata pa raw siya, natutunan na raw niya ang martial arts na tinatawag na Copper Armor Skill. Ang Copper Armor Skill ay isang martial skill na kayang gawing pulitong bakal ang katawan. Sinabi pa nito kay Soma na isa lang daw itong mababang martial skill na kahit na raw ang mga bandido ay kaya itong matutunan agad. Samantala, si Soma naman ay nagpatuloy lang sa pag-atake niya kay Cheolma. Sabay bigay niya ng malakas na uppercut dito, bali wala naman lahat ng atake ni Soma kasi hindi man lang nagagawang mapinsala nito si Cheolma. Sinabi dito ni Cheolma na napalakas na raw niya ito, napaabot na o niya ito sa extreme level, kaya daw ngayon ang kanyang katawan ay mas tumibi pa sa bakal, pero kahit anong tibay daw ng kanyang katawan, hindi raw nito kayang protektahan ang kanyang katawan sa mga espada na mayroong malakas na chi, sabay sapak nito kay Soma kaya si Soma ay napatalsik na lang ng malayo, tumalsik si Soma hanggang sa watawat na itinusok ni Cheolma. Mabilis naman si Soma tumayo at sinabi nito na ang katawan o ni Cheolma ay kasing lakas talaga ng bakal. Pero hindi na raw yun ang mahalaga, dahil sigurado raw siya na mayroon itong kahinaan. Sabay mabilis itong sumugod kay Cheolma at nakagawa pa ito ng kanyang after image. Pero sinabi lang dito ni Cheolma na pinag-aralan na rin daw niya ang elephant skin skill para daw dyan sa kahinaan na yan. Ang elephant skin skill ay isang skill na ginagawang matigas ang katawan katulad ng isang elepante. Sabay nakarating na rin si Soma kay Cheolma, inatake niya ito sa iba't ibang party ng katawan nito. Sinabi dito ni Cheolma na nagawa na rin daw niyang pataasin ang antas nito papunta sa extreme level. Kaya na rin daw niyang palambutin ang kanyang katawan pero kasing tigas pa rin ito ng bakal. Sabay makikita nga natin na ang atake ni Soma ay wala man lang pinsala dito kahit na matiles na ang ginamit nito. Sinabihan lang nito si Soma na kahit na raw ang espada ay hindi man lang siya magagawang sugatan. Sabay malakas nitong sinipa si Soma kaya napatalsik na lang si Soma. Si Soma ay bumaon sa bubong dahil sa pagkakasipa ni Cheolma dito. Sabay hawak na niya sa kanilang watawat, sinabi nito kay Soma na ang watawat na raw na ito ay simbolo ng kanilang Meryong Fortress. At ito rin daw ang kanyang buhay, hindi niya raw ito ibibigay kay Soma. Sabay si Soma ay nakabalik na ulit sa harap ni Cheolma. Sinabi dito ni Soma na hindi niya raw maintindihan kung ano ang martial arts. Hindi raw niya ito pinag-aralan man lang, sabay sambit pa nito na sa palagay raw niya, hindi siya kayang talunin ni Cheolma, sabay malakas niya itong sinuntok sa sikmura nito. Malakas na impact naman ang nangyari pero wala pa rin itong pinsala kay Cheolma. Sinabi pa dito ni Cheolma na matapos raw niyang mapataas ang copper skill papunta sa elephant skin skill, nagawa na raw nitong tanggapin ang suntok ng martial artist na may kasama pang 180 na taon ng chi. Hindi tulad ng iyong mga pag-atake,
ang mga suntok na iyon na may chi ay nagdudulot ng matinding sakit, ang mga laman loob ay napipilipit. Hindi naman umimik dito si Soma dahil sa kanyang nakita na hindi gumana ang kanyang atake. Sinabi pa dito ni Cheolma, kaya natuto rin ako ng gold-plated bell. Ang gold-plated bell ay isang martial skill na nakakapag-disperse ng impact ng isang suntok na parang vibration ng isang walang laman na bakal na kampana. Sabay tumanggap si Soma ng malakas na sipa kay Cheolma. Kaya napatalsik na lang siya dito, makikita din ang after image ni Soma na nagkaroon ng madaming butas. Sambit pa dito ni Cheolma, perpekto kong na-master ang copper armor skill, elephant skin skill, at gold-plated bell. At ginagawa akong tao na may perpektong katawan, habang tumatalsik si Soma, sinabi dito ni Cheolma, tatawagin ko ba itong pinakamagandang katawan sa mundo? At matapos kong pagsamahin ang tatlong external strength techniques na ito, nagtagumpay akong lumikha ng isang hindi matatalo na external skill. Si Soma ay tumalsik sa bahay at lumampas pa ito, sa pagtalsik ni Soma, agad namang sumunod dito si Cheolma. Sinabi pa nito kay Soma habang naglalakad, tinawag itong Black Devilish Merit. Kahit na mukhang maitim na kayumanggi sa antas na ito, kapag umabot na ito sa ultimate level, ang kanyang katawan ay magiging itim na itim. Pero sinabihan lang ito ni Soma ng whatever, stop babbling. Alam ko na ang tungkol dyan, ang conclusion ay hindi pa tayo perpekto. Pero sinabi pa dito ni Soma, nararamdaman ko na ang aking enerhiya, umaapaw kamakailan. Hindi ko rin alam ang eksaktong limitasyon ng aking lakas. Sabay labas na nito ng kanyang asul na enerhiya at naghanda na rin upang umatake. Sinabi nito na napakaganda raw nito para sa kanya. Dahil bago niya makita si Chonma, masusubukan na raw niya muna ang kanyang kapangyarihan. Nagulat naman dito si Cheolma dahil bigla na lang si Soma sumulpot sa kanyang harapan, sabay malakas siyang sinuntok nito, pero nagawa ni Cheolma na iharang ang kanyang braso, kahit na nagawa niya itong harangan, damang-dama pa rin niya ang lakas ng suntok ni Soma sa kanya kaya nanginginig na lang siya sa lakas ng epekto nito sa kanyang katawan, napansin din niya na mayroon itong kasamang chi, ang atake nito sa kanya, ang shockwave ng suntok ni Soma ay umabot sa malayo. Sa kabilang banda naman, nakarating na rin sila Beerryo sa Meryong Main Fortress pero hindi sila dumetso dito kasi tumigil muna sila sa ibang balon. Sinabi dito ni Baekchoa na itong balon na raw na ito ay konektado sa loob ng Meryong Fortress. Kahit na raw merong security mechanisms na nakalagay doon. Ito raw ang pinakamadaling paraan upang pasukin ang Meryong Fortress. Sa kanilang pag-uusap, bigla na lang silang nagulat sa kanilang narinig. Napasabi dito si Baekchoa na yun daw ang tunog ng martial skill ni Cheolma. Ang gold-plated bell, si Beerryo naman ay nalaman na si Soma ang nakikipaglaban dito. Sinabi ni Baekchoa sa kanyang mga kasama na magmadali na raw sila. Pero tinanong lang ito ni Beerryo, paano raw kung ang daanan ay may harang? Pero sinagot lang ito ni Baekchoa nang hindi raw yun. Hindi daw ito sarado. Hindi raw sana magagawa ng mga isdang ito mabuhay sa ganitong hukay kung may harang ito. Samantala, bigla naman tinawag ang pangalan ni Beerryo, kaya napatanong na lang dito si Beerryo. Sinabi ng mga alagad nito na may tao raw na paparating, ito raw ay isang tao na magulo ang buhok at mayroon din daw itong mahabang espada, naglalabas din daw ito ng kakaibang enerhiya, samantala ang lalaki naman na tinutukoy ng mga ito ay patuloy lang sa paglapit sa kanila. Tinanong naman ito agad ni Beerryo kung asaan daw ito. Sinabi dito ng kanyang alagad na hindi raw ito malayo sa kanila. Tumingin daw ito sa hilaga, nakita naman agad ito ni Beerryo kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na may tao raw na papunta sa kanila. Nagtaka naman ang mga kasama niya, ang lalaki ay patuloy lang sa paglalakad nito. Si Baekchoa ay pinagmamasdan lang ng maigi ang lalaki mula sa malayo. Habang si Lee Gun-ak naman ay sinabi na hindi raw niya ito kilala. Pero ito raw ay isang tao na hindi normal dahil meron itong napakakakaibang dating. Si Baekchoa ay nakilala na rin kung sino ang papalapit sa kanila kaya hindi na lang siya makapaniwala dito. Sabay sinabi dito ni Baekjoan na napakaganda raw na makita ulit niya si Baekchoa. Naisigaw naman ni Baekchoa ang pangalan nito sa takot, sabay tinanong nito ang mga kasama ni Baekchoa kung ano naman daw ang mga ginagawa ng mga ito dito,
Ang lalaking magulo ang buhok na ito ay ang ikalawa sa ranggo ng Meryong Fortress si Baekjoon, tinatawag din itong The Lightning Sword. Sinabi pa dito ni Baekjoon na nakakakita daw siya ng hindi familiar na mukha. Sabay tanong nito kay Baekjoon kung sumali na raw ba ito ng Merem Union. Pero sinabi lang dito ni Baekjoon na sa palagay raw niya, wala raw silang ganoong relasyon para batiin ng maayos ang isa't isa na parang magkaibigan lang. Sabay bigla naman napaisip si Baekjoon dahil mukha daw may nangyayari kay Cheolma. Sabay sabi nito na matagal na daw noong naging maingay ang kanyang paglalakad. At sigurado din daw siya na mayroong pinaplano ang mga ito. Sabay naglakad na ito para pumunta na sa Meryong Main Fortress. Si 77 ay napaisip na magiging magulo daw ito. Habang iniisip naman ni Birryo na hindi raw niya nalaman na mangyayari ang bagay na ito. Habang si Lee Gun-ak naman ay napaisip na lang na wala na raw silang ibang pagpipilian. Samantala, iniisip naman ni Baekjoon na kung ganito na raw ang kanilang sitwasyon. Wala na raw silang magagawa pa. Sabay atake nito kay Baekjoon na nakatalikod. Sinabi nito kay Baekjoon na tingnan daw nila kung sino ang mananalo. Wala naman natamong pinsala dito si Baekjoon kaya sinabihan nito si Baekjoon na hindi raw ba nito alam na ang ganitong walang kwentang panglilinlang ay hindi tatalab sa kanya. Sabay sakal niya dito at idinikit niya ito sa puno, sa lakas ng kanyang pagkakadikit dito. Ang puno ay nasira. Sinabi pa ulit dito ni Baekjoon na hindi raw gagana sa kanya ang ganong panlilinlang. Samantala, nagulat naman dito sila Birryo dahil sobrang bilis daw nito. Habang sinabi dito ni Baekjoon habang nahihirapan ito na alam naman daw niya yun. Pero hindi naman daw siya nag-iisa, sabay atake ni Lee Gun-ak dito. Pero hindi niya ito nagawang tamaan dahil mabilis itong nakaalis. Ang kanyang nasaksak lang ay ang after image na iniwan nito sa pag-iwas. Sinabihan nito si Baekjoon na sa palagay raw ba nito na magandang atakihin ang taong nag-alaga sa kanya ng 10 taon, samantala, sinabi ni Lee Gun-ak dito na pwede daw ba magpakilala muna sila sa isa't isa, pero sinabi lang dito ni Baekjoon na kung ito raw ang taong gumagamit ng stick na paraan, ito raw si Lee Gun-ak, ang Deputy General Manager ng Merem Union. Hindi naman nakaimik dito si Lee Gun-ak dahil kilala pala siya nito. Sinabi na lang niya dito na malaking karangalan daw yun sa kanya. Hindi raw siya makapaniwala na kilala siya nito, sabay bigla naman umatake si 77 kahit na nag-uusap pa ang dalawa. Pinulaputan niya ito ng kanyang mga sinulid, sabay tinanong nito si Baekjoon kung kilala raw ba siya nito. Wala naman ideya si Baekjoon sa kanya, sabay higpit nito sa kanyang mga sinulid. Pero ang nagawa lang niyang mahiwa ay ang after image nito. Sinabi ulit ni Baekjoon, sa nakita niya, nakilala na rin niya ito. Base daw sa ipinapakita nito, ito raw ay isang assassin na gumagamit ng Dragon Silk. Kaya ito raw siguro ang bounty hunter na si 77. Natahimik naman dito si 77 dahil hindi niya nagawang masugutan man lang ito. Sabay mabilis rin sumugod dito si Birryo habang sinasabi nito na siya daw ang kanyang kalaban. Wala naman reaksyon dito si Baekjoon, sabay gumawa rin ito ng isang atake na mabilis na nakalapit kay Birryo kaya si Birryo ay nagulat na lang dito. Nagawa naman niya itong mas alagkaso na patalsik pa rin siya nito dahil mas malakas ito sa kanya. Habang tumatalsik si Birryo, gumawa naman ng madaming atake si Baekjoon. Nagawa naman depensahan ni Birryo ang kanyang sarili. Sabay nakalapag din siya ng maayos, habang ang mga puno naman sa likod niya ay naputol sa madaming piraso. Napaisip na lang dito si Birryo kung ang ginamit daw ba nito sa kanya ay ang invisible swordsmanship, samantala, si Baekjoon ay nakaupo sa puno habang nagbibilang ito, binibilang pala ni Baekjoon kung ilan lahat ang kanyang kalaban. Nagulat naman si Birryo dahil nalaman ni Baekjoon kung ilan silang lahat, sabay sinabi ni Baekjoon habang nasa taas ito na lilinisin daw muna niya ang mga andito sa taas, sinigawan naman ito ni Birryo at sinabihan itong tumigil. Sinigawan naman niya ang kanyang mga kasamahan na umalis na raw ng mabilis ang mga ito. Siya na raw ang bahala kay Baekjoon makipaglaban. Sabay mabilis itong sumugod papunta kay Baekjoon. Napasabi naman dito si Lee Gun-ak na hindi raw ito maganda para sa kanila. Ang maghiwalay at pumunta sa magkaibang diretsyon,
Hindi naman nakaimik ang dalawa sa kanilang nakita. Sabay mabilis naman tumungo si 77 sa balon upang pumasok. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na hindi na raw niya problema iyon. Ang mahalaga daw ay mapatay lang niya ang Phantom Demon. Ang dalawa ay tiningnan lang ang pag-alis ni 77. Sabay sabi ni Lee Gun-ak na kahit na raw sino ang matirang buhay sa kanila. Dapat daw magawa ni Soma na maputol ang isang braso ni Chonma. Sabay nagtungo na rin ito sa balon, habang nakatayo ito sa gilid ng balon. Sinabi nito na ang kanilang goal daw ay ang pagputol sa isang braso ni Chonma. Sabay pumasok na rin ito sa balon, natahimik naman dito si Baekchoa habang pinagmamasdan ang balon. Sa kabilang banda naman, hinahabol pa rin ni Biryu si Baekjoan. Sinabihan ni Biryu ang kanyang mga kasama na mag-ingat daw ang mga ito. Hindi naman nagawang makaalis ng mga kasamahan ni Biryu kaya nagawang patayin ito ni Baekjoan. Pinutol nito ang ulo ng bawat isa dito, sabay patuloy lang niya itong ginagawa ng mabilis. Ito na raw ang magiging malungkot na oras ni Biryu. Isang atake lang daw pero 3 ang kanyang napatay. Samantala, si Biryu naman ay nakalapit na rin sa kanyang mga kasama. Kaso mga wala na itong buhay, pinipilit pa niya itong tawagin para alamin kung may natitirang buhay pa ba sa mga ito. Nadatna naman niya na humihinga pa ang isa kaya sinabihan niya ito na huwag daw itong sasuko. Pero hindi na kinaya ng lalaki ang kanyang natamo kaya nawala na rin ito ng buhay. Napuno naman ng galit ang mukha ni Biryu sa mga nangyari sa kanyang mga kasama. Sabay mabilis niya itong sinundan, sinabi niya dito na ang kanyang kalaban daw ay siya. Pero sinabihan lang ito ni Baekjoan na gumalaw daw ito ng mas mabilis pa. Sabay sumulpot na rin ito bigla sa dalawa pang kasama ni Biryu. Hindi na nagawang makareact ng dalawa dahil mabilis itong hiniwa ni Baekjoan sa 2 piraso. Nakikiusap naman na dito si Biryu na tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Pero hindi ito pinakinggan ni Baekjoan, imbis mabilis pa niyang pinatay lahat ng kasamahan ni Biryu na mabilis din tumatakas. Si Biryu ay hindi na lang halos makagalaw sa kanyang nakikita na mga bangkay. Ang kanyang mukha at puno na ng galit at pagdadalumhati para sa kanyang mga kasama. Sabay lumapag na rin ito sa likuran ni Biryu. Sinabi nito na nabalitaan daw niya na si Gwangma ay namatay matapos itong matusok sa kanyang liig. Sabay tanong nito kung siya daw ba ang may gawa noon. Hindi naman ito sinagot ni Biryu dahil puno na ito ng galit sa kanya. Kaya minura na lang niya ito. Sinabi pa niya dito na sisiguraduhin daw niya na papatayin niya ito. Nginitian lang naman ito ni Baekjoan at sinabi lang nito ang pangalan ni Biryu na isang kapitan ng Special Unit ng Merem Union. Nadidisappointed daw siya kay Biryu. Sa palagay daw kaya nito na matatalo siya nito gamit lang ang skill na pinapakita nito sa kanya. Sigurado rin daw siya na hindi si Gwangma natalo lang ng mahinang katulad ni Biryu. Si Biryu naman ay iniisip si Baekjoan, walang duda na hindi niya kailanman hinugot ang mahabang espada na nasa kanyang baywang. Nasa antas siya kung saan malayang mailabas ang sword shi habang nakakrus ang kanyang mga braso. Pero hindi siya mukhang isang swordsman na nakarating sa antas ng invisible sword. Kung siya ay isang taong nakarating sa antas na yon, dapat na nasa top 10 martial artist sa Merem ang pangalan niya. Ibig sabihin ba ay gumagamit siya ng nakatagong espada? Sabay salag ni Biryu sa mga lumilipad na espada ni Baekjoan. Ang mga espada ay nagsitalsikan at kumalat sa paligid. Sinabi pa ni Biryu sa kanyang isip na sigurado raw siya. Mayroong isang espada na nakatago sa paligid dito, sabay sinabi nito kay Baekjoan na it must be the technique of controlling the sword shi. Nagulat naman dito si Baekjoan. Sabay sinabi nito kay Biryu na ang galing daw nito dahil nalaman daw nito yun. Hindi raw ito isang normal na bagay na malalaman lang ng kung sino-sino. Sabay naghanda na ulit umatake si Biryu gamit ang kanyang espada. Iniisip niya na kahit na raw totoo yun na gumagamit siya ng the technique of controlling the sword with shi. Kung kaya niyang kontrolin hindi lang isa, kundi maraming espada ng malaya, kung gayon siya ay isang taong karapat-dapat tawaging isang ultimate level martial artist. Sabay umimik dito si Baekjoan at sinabi na sa palagay daw niya. Ang 2 espada ay sapat na kay Biryu,
habang iniisip naman ni Biryu na kung ito raw ay gumagamit ng the technique of controlling the sword with chi. Kung gayon, mas malayo raw siya sa kanya, mas masama ito para sa akin. Sabay tinanong ito ni Baekjoan kung ano daw ang iniisip nito. Hindi naman ito pinansin ni Biryu dahil malalim ang iniisip niya. Sabay mabilis itong sumugod kay Baekjoan, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan daw niyang paliitin ang distansya dito. Nagawa namang mas alag ni Baekjoan ang atake ni Biryu at sinabihan pa nito si Biryu na sinasabi na raw niya dito na ang dalawang espada ay sapat na dito. Pero sinabi lang dito ni Biryu na ang pag-response daw nito ay mabagal. Nagulat naman dito si Baekjoan dahil hindi niya ito inaasahan. Nagbanggit ng mga salita si Biryu, sinabi nito na determinasyon na labanan at sirain ang langit gamit ang mga kasanayan sa martial arts. Paghila ng espada laban sa langit, sabay may maliwanag na enerhiya na lumabas dito, napatalsik naman nito ang espada na ipinangsalag ni Baekjoan sa kanya. Si Baekjoan naman ay nagawa pa ring makaiwas dito kahit na nagulat pa ito. Samantala, sa eksena naman nila Soma, makikita ang malakas na suntok ni Soma sa sikmura ni Cheolma. Si Cheolma ay namimilipit sa sakit dahil sa ginawa ni Soma sa kanya. Sinabi dito ni Soma na ang tunog daw ng kampana nito ay nagiging tahimik na ngayon.